oras na iyon, narinig ko ang boses ng Panginoon. Napakagandang tinig na mararamdaman mo yung mga halong pagmamahal. Huwag kang matakot, anak, dahil ako ang Panginoon, ang iyong Diyos. At ako'y dumating dito upang ipakita sa iyo ang aking ipinangako. Pagkatapos na bumangon ako sa pagkakaluhod at nawala ang takot, at habang ako'y naglalakad, nagsimulang buksan ng mga anghel ang daan, kung saan isang matindi at maningning na liwanag ang tumambad sa akin. Isang kakilakilabo na kadiliman at malaking bilog ang aking nakita. At maririnig ang milyong-milyong boses na sumisigaw. Nakaramdam ako ng init na pakiramdam kung masusunog ang aking balat. At yun na palang lagusan patungo sa impyerno. Pagdating namin sa dulo ng lagusan, iniabot sa akin ng Panginoon ng isang papel at lapis upang isulat ang mga pangyayaring aking makikita at maririnig. At sinabi ko kay Jesus na, Panginoon, Nakausap daw niya yung mga taong nasa impyerno. Malaking kasinungalingan yan eh. Wala pa naman tao sa impyerno ngayon. Hindi pa kasi dumadating ang paghatol. Sukat sabihin mo, dinala ka ni Kristo sa impyerno, nakausap mo yung maraming mga tao ron. Matiyak na malaking kasinungalingan yan ayon sa Biblia. Kasi ang tao, paparusahan lang sa impyerno pagdating ng paghuhukom. Ngayon, wala pang tao sa impyerno. Basahin natin ang nakasulat sa 25 ng Mateo, versikulo 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel. Yung salita diyan, kung magkagayon, sasabihin niya sa nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, pumunta kayo sa apoy na walang hanggan. Kailan ba mangyayari yan? 25:32. Pakinggan nyo. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Nakita mo? Darating pala yung tiempo, titipunin sa harap niya ang lahat ng bansa. Yun na nga yung day of judgment. Lahat ng tao titipunin sa harap ng hukuman ng Diyos. Lalagay niya yung mga kambing sa kaliwa at yung mga tupa lalagay niya sa kanan. Sasabihin niya sa nasa kanan, hali kayo, pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagan sa libutan. Tapos sa 41, Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel. kailan mangyayaring ang mga tao'y dadalhin sa impyerno? Pagka natapos na yung judgment, haharap muna sa kanya lahat ng tao, hahatulan, huhukuman. Yung mga nasa kaliwa, dadalhin sa apoy na wala hanggan. Di wala pang tao sa impyerno ngayon, mga kapatid. Hindi pa kasi naman nag-last judgment Hindi pa naghuhukom. Paano mo sasabihin may mga nakausap kang tao ron? Tiyak na tiyak ko, imbento yan.